Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Ngayon po ay ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, World Mission Sunday ngayon. Pandaigdigang linggo ng misyon. Kaya sa misang ito, ipinagdarasal po natin ang lahat ng mga misyonero, lalo na ang mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Dati ang Pilipinas tinatawag na mission area. Anong ibig sabihin nun? Pumupunta rito ang mga misyonero. Kaya marami tayong mga foreigner na missionaries din. Pinupuntahan ang Pilipinas, pero paglipas ng panahon, lalo na ngayon, hindi lang tayo mission area, tayo ay mission sending na. Tayong mga Pilipino na ang nagpupunta sa iba't ibang panig ng mundo para magmisyon. At ngayon po ay October 22. May isang mahalaga at kilalang santo rin na may kinalaman sa pagmimisyon ang ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayon. Kilala ito lalo na ng mga batang 90s. Nasaan po dito yung mga batang 90s? Palaktaas nga ng kamay yung mga isinilang buhay na ng 90s. Ba't parang walang buhay nung 90s, no? Itong santong ito, kilala natin ng 90s, lalo na nung 1995. Bago magsimula ang misa, inawit ang tema, ang theme song ng kanyang pagdalaw dito sa Pilipinas, World Youth Day 1995. Sino ang mga nakadalo ng World Youth Day 1995? Taas ang kamay. Mga World Youth Day, ayan. So alam ninyo ang nangyari noon, pinakita kanina sa video bago magmisa. Siya ang nagtatag ng World Youth Day. Siya ay kinalala bilang isa sa pinakamatagal at pinakamaraming nadalaw na bansa nung siya ay Santo Papa. 27 years naging Santo Papa. Yan ay walang iba kundi si Saint Pope John Paul II. Ngayon ang kanyang kapistahan. Tinatawag ang kanyang posisyon noon bilang pinakamataas, pinakamakapangyarihang posisyon nung siya ay Santo Papa. Pero alam ninyo mga kapatid, kahit na tinatawag na pinakamataas, pinakamakapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang matapat, mapagpakumbabang paglilingkod sa maliliit, sa mga bata, sa mahihirap, at kahit na sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Dahil sa kanyang mabuting pamumuno at paglilingkod sa simbahan, mas kinilala siya ng mundo bilang tapat at mabuting kinatawan ni Kristo. Kaya nga hindi lang about leadership, servant leadership ang kanyang ipinakita. Abay, tamang-tama po yan. Napapanahon sa mga araw na ito, habang sabay-sabay nag-iikot sa kalsada ang mga kapitbahay natin para mangampan niya, para manghingi ng ating tiwala. Makinig kayo. Hindi lang boto natin ang hinihingi nila. Tiwala natin ang hinihingi nila. Kaya dapat nating pagdasalan, pag-isipang mabuti. Dahil ang ibibigay natin sa kanila, hindi lang boto, tiwala mo. Bahagi ng pagkatao mo ang ibibigay mo sa Kanya. At yung halimbawa ni St. John Paul II, yun ang ating ipagdasal.
Katulad yan ng pagpili ng Panginoon kay Ciro sa ating unang pagbasa ngayon. Ano ang sabi ng Panginoon? Pinili ka, tinawag ka upang maglingkod sa bayang Israel, upang ipakita ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong mo sa kanila. Kaya mga kapatid, alam ho ninyo, lahat ng ginagawa nating mabuti, maganda, lahat ng paglilingkod, yung pagtulong mo sa nangangailangan, yan ay magiging mukha ng Diyos sa iyong kapwa. Sabi nga nung isang awitin, let them see Christ in you. Ito yung laging sinisigaw ni Pope John Paul II. Actually, kahit ni Pope Francis ngayon, do not be afraid. Huwag kang matakot na makita ng kapwa mo ang Diyos sa ugali mo, sa ginagawa mo. Tandaan natin mga kapatid, hindi man tayo magkakapareho ng tinataglay na katalinuhan, kayamanan, kasikatan. Lahat tayo may pananagutan sa buhay ng isa't isa. Hindi lang tayo bininyagan para maging miyembro ng simbahan ni Kristo, kundi para maging katulad ni Kristo. We were not baptized just to become a member of the church, but to become the face of Jesus in the church. At ito ang magandang paalala sa atin. Kapag gumagawa ka ng maganda, kapag napupuri, kapag nababati ka na, huwag mong kalilimutan, kumalma ka. To God be the glory, hindi sa iyo ang papuri. Dahil sa Diyos at para sa Diyos lang, ang lahat ng ginagawa nating mabuti at maganda. Ito po yung mahalagang paalala ni Mateo sa ebanghelyo natin ngayon. Yung kwento tungkol kay Jesus at sa mga Pariseyong inaabangan lagi. Diba? Very relate tayo. Yung mga Pariseyo, inaabangan lagi si Kristo. Hindi dahil tuwang-tuwa sila, kundi dahil gusto nilang hulihin, sirain ang kredibilidad ni Kristo. May kilala ka bang ganon o isa kang ganon? Dalawa lang yan. Ikaw ba ay isang taong nag-aabang ng pagkakamali, ng kahihiyan ng iyong kapwa? O ikaw yung laging ipinapahiya at ginagawang mali? Pero wag nating kalilimutan, walang masamang balak, walang masamang gawain ang hindi nalalaman at hindi kayang tapusin ng katarungan ng Diyos. Makatarungan ng Diyos. Justice is the other name of love. Ito rin ang pamana at utos ng Diyos. Ibigay natin ang dapat at nararapat sa isa't isa. Huwag mong laging dinadaan sa pambobola, sa material na bagay, sa pera, sa luho, ang binibigay mo sa iba. Bigyan mo rin sila ng magandang pagtrato. Bigyan mo rin sila ng maayos na pakikitungo. Bigyan mo rin sila ng tamang ugali. Yan ang nararapat. Hindi laging money matters. Manner matters. At tulad ng sobrang pasasalamat, tulad ng papuri nila San Pablo, sa ating ikalawang pagbasa sa mga taga-Tesalonica, bakit pinuri nila Pablo? Bakit pinasalamatan nila Pablo? Sapagkat nabalitaan nila na mabuti ang pagtrato nila sa isa't isa.
na tama ang pagtingin nila sa isa't isa. Kaya sila ay napuri. Sigurado ako, ganon din ng Diyos sa iyo. Kapag sinasamahan mo ng mabuting asal ang iyong pagdarasal, kapag sinasabayan mo ng mabuting gawa ang iyong pananampalataya, at pag may halong magandang ugali ang iyong papuri sa Kanya, hindi madamot, hindi magbabago ang katarungan ng Diyos. Kung paanong may katapat na kaparusahan ang ginagawa nating kasamaan, laging may nakahandang gantimpala sa ginagawa mong tama. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng halimbawa, panalangin ni St. John Paul II, katulad niya, huwag mong ikahiya, huwag mong ipagdamot ang anumang tulong, ang anumang mabuting pwede mong ibigay at ipakita sa iba. Huwag kang mag-alala. Hindi man ngayon, hindi man dito. Walang masasayang sa ginagawa mong kabutihan. Makatarungan ng Diyos sa Kanyang paraan at panahon. Ibibigay niya ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo. Amen.